Alam mo ng iligal? Bakit pinirmahan mo pa? Nasa tamang katinuan ka ba? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tila pinoprotestang mapatalsik na sa pwesto matapos lokohin ang maraming Pilipino. Ikinagulat ng maraming netizen ang sunod-sunod na revelasyon ng former Palace Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez sa diumunay mga ebidensya laban sa gobyerno at administrasyon ni BBM matapos ang napaka-kontrobersyal na 2025 budget kung saan tila inexpose ng former president na si Rodrigo Duterte na iligal ang ginawa hindi lamang ng BICAM Committee maging ang di umunay pagpirma ni President BBM sa GAA o sa General Appropriations Act 2025 na siyang naglalaan sa Pilipinas na mahigit sa 6 na trilyong pisong budget. Ikinagulat at halos marindi ang maraming netizen na nakapanood ang recent interview ni President Marcos Jr. nang sabihin nitong sinungaling ang dating Pangulo nang sabihing illegal raw ang pagpirma nito ng General Appropriations Act para sa taunang budget o specifically sa 2025 budget na diniskusyon hindi lamang sa Kongreso maging sa Senado. Ngunit tila hindi na raw makakalusot pa ang Pangulo dahil sa mga ebidensyang isiniwalat ng dati niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez. Ayon sa well-known lawyer, illegal at maaaring makasuhan ang mga taong nasa likod ng di umunay harapang pandarambong sa kaban ng bayan dahil kitang-kita naman raw na dinoktor ng iilang politiko ang bilyong pisong pondo na ayon pa sa revelasyon ng dating Executive Secretary, tila pinabura pa ang ilang mga line item project ng pamahalaan para tila maging blanco ang nasabing batas at di umunay sila ang magdeklara ng budget para sa nasabing proyekto na tila isa raw sa magiging mitsa ng korupsyon. Dahil dito, tila binatikos at tinawag na walang alam ng maraming netizen si President Bongbong Marcos matapos tila clueless na pirmahan ang nasabing General Appropriations Act na hindi man lang raw nito nababalintunaan na maraming nangyaring kababalaghan bago pa maisabatas ang pera ng taong bayan. Ayon sa kanya ring controversial comment posts, "This is why BBM is truly a weak leader. Sara and PRRD is correct. The president didn't know how to be and act as president." Sa simpleng tanong, hindi makaintindi. Ang legal question ni President Duterte bakit nakalusot ang mga blankong item sa proposed budget kahit pa nasa stage ng General Appropriation Bill or GAB pa lang ito? Bakit nakarating sa Malacanang at pinirmahan ng Pangulo ang 2025 budget gayong alam niya na posibleng dinoktor ito sa BICAM at biglang naglalagay ng mga presyong nais nila para lang maisabatas ang budget for this year? Totoo naman na hindi allow sa konstitusyon ang pagpirma ng presidente kung may mga line item sa budget na blanco. Pero bakit nga nila ginawa yan, di ba? Nagdoktoran muna ba ng billions of pesos para i-align ng pondo sa mga proyektong madali nilang mananakaw? And why the president is so clueless sa lahat ng ito? Bangag ba talaga si Bongbong? Diyos ko, ikaw ang pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno. Kung talagang para sa tao ang pera na ilalaan ng gobyerno, ni hindi mo man lang inalam ang lahat ng ito. Nandyan si Bersamin na dating hukom. Di ka man lang inabisuhan na nagkakaroon ng lutuan sa BICAM? Ang sabihin nyo, talagang manipulated ang budget na yan. Inilaan talaga ng mga politiko ang mga blank items just to ensure that they will have something to make kupit. Grabe, hopeless na ang Pilipinas dahil sa mga taong ito. Ba't hindi pa kasi kunin ng lupa ang mga punyeta? Mga pahirap sa tao. Unquote. Narito at panoorin ang buong revelasyon ng former Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez
kung saan walang tinira at isiniwalat ang mga ebidensyang magpapatunay na iligal ang ginawa hindi lamang ng BICAM, ng Kongreso at ng Senado sa pagdiskusyon sa 2025 budget, kundi maging ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa nasabing General Appropriations Act na di umano'y pwedeng magmitsa ng pagpapatalsik sa kanya sa pwesto dahil sa kapabayaan nito sa pera ng bawat Pilipino. Panoorin ang full video. Makikita niyo po rito, may mga blanco. Basahin ko lang po . Halimbawa po, yung after the acronym NIA, delete the amount in figures. Burahin daw po yung figures ng 74,570,743,000 pesos at palitan ng blanco. Blanco. 74 billion pinabubura at pinapapalitan ng halagang blanco. Tama po si Pangulong Duterte nung sinabi niya na hindi ito pwede, hindi ito naaayon sa saligang batas. This is an abandonment of a sacred duty and constitutional duty of our lawmakers na bantayan ang hanggang sa isang sentimong pera nating mga Pilipino. Wala silang hiya, binubudol nila tayo. Imagine ninyo, blanco, yung BICAM report, ito po yung pundasyon ng budget ng GAB, yung General Appropriations Bill, na kanila pong inaprubahan at sinampa sa tanggapan ng Pangulo. Ito naman, si Bongbong Marcos, talaga pong walang prudence pagdating sa planning, sa programming, sa budgeting at spending. Bakit? Pinirmahan niya ang isang unconstitutional budget. Ito rin tamang mga tanggapan ng Pangulo, hindi rin po nila ginawa yung kanilang trabaho. Hindi po sila nagsagawa ng CSW, yung complete staff work at due diligence. Pinapirma nila, sinabit nila yung kanilang hepe, si Bongbong Marcos, at pinirmahan ang isang unconstitutional, very important piece of legislation. And that is none other than yung General Appropriations Bill na ngayon ay General Appropriations Act na. So dito mo makikita, talagang binubudol tayo. Hindi pwedeng maghugas kamay, mga kababayan, ang executive department dito. Magkakasabwat sila sa panloloko sa ating mga Pilipino. Magkakasabwat sila sa pambubuo